Magandang araw o gabi po mga kaibigan ko. May i-share lang po ako sa inyo at sana pakinggan ninyo kasi itong ginagawa kong video hindi po ito pang-atake kundi para malaman ninyo ang laman ng Biblia tungkol sa kasamaan sa mundo. Ang isa doon ay ang paglalasing kasi wala namang napabalita dyan na ang tao ay nag-aalak, pumugi o naging macho. Ang madalas mong mapalitaan, madisgrasya o mapahamak pa ang buhay nila. Kaya itong video na ito, hindi po ito pang-atake kundi para malaman ninyo na walang maidudulot ang pag-iinom ng alak. Kaya sana hindi kayo magalit kasi may batayan naman tayo eh. Pag walang batayan, magagalit kayo. Yan ang punto doon na kung walang batayan, kagalitan niyo ako. Pero itong video na ito, hindi ito pang-atake. Sinishare ko lang sa inyo ang salita ng Diyos. At para hindi na tayo magtagal, pakinggan na natin si Brother Eli. At ito, play ko na. At ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung palang kadilimang tinutukoy, mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na yun na pinawawaksi ni Pablo na galing kay Satanas? Siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman. Sa 13:13, Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin po yan, saka natin itutuloy, sabi niya doon, sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Ayun yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lusts na nasa tao. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo, na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay.
At ang solusyon sa kadiliman yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo, na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan, na ang tao po ay mabahaginan ng kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang natitimlang kaisipan ng mga tao sa Biblia. Bisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakatamay na po ang Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada. Dubai, come in please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Ginang Alma Pasamonte, isang Baptist. Maliligtas po ba yung taong limbawa po maghihingi po siya ng tawad pag malapit na po siyang mamatay pero hindi na po siya nabautismuhan? Yun lang po. Alam mo, kapatid, yun pagka malapit ka ng mamatay, saka ka lang hihingi ng tawad sa Diyos, pagsasamantala yun. Pagsasamantala sa kasamaan. Kasi dapat hindi sa pagmamamatay ka saka kahihingi ng tawad sa Diyos. Habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi yung pagmamamatay ka na lang. Meron kasi mga tao, alam nila na mayroong Diyos, mayroong totoo, mayroong dapat silang gawin. Hindi nila ginagawa, inuuna nila yung gumawa ng kasalanan, tapos pag mamamatay na, saka sila tatawag sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, yung nasa Kawikaan 1:24, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayun, pagka hindi ka natatakot sa Diyos, nagsamantala kang gumawa ng masama, tinatawag ka ng Diyos, meron siyang aral na dapat mong sundin, ayaw ka sumunod. Sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kasi nung tumatawag ang Diyos sa'yo, ayaw ka namang sumagot. Tumawag ako, kayo'y tumanggi. Inyunat ko ang aking kamay, walang makinig. Iniuwi niyo sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kaya, pagka sinasamantala mo lang yung masama, tapos kung kailan ka mamamatay sa kakahingi ng tawad sa Diyos, wala kang pag-asa noon kapatid. Pero, kung halimbawa, hindi mo nalaman yung aral, at wala kang alam hanggang dumating yung malapit ka ng mamatay, hindi mo alam yung aral, bahala na ang Diyos pumatol sa'yo. Pero nalaman mo yung aral, nalaman mo yung tawag ng Diyos, ayaw mo sundin, wala kang pag-asa. Yun ang sagot sa tanong ng kapatid. Salamat po. Punta tayo ng Oroquieta City, Misamis Occidental. Kapatid na Salazar, go ahead please. Salamat po sa Diyos. Kasama po natin dito po sa Oroquieta City, si Ginoong Sanevier Patok. Narito po siya, kapatid na Ed. These are my questions. The first of which is, aside from the Holy Bible, is there another source of truth
for the salvation of souls. At ang pangalawa po, after Paul, the other apostles including Peter, who were the leaders of the Church of God? Are these the popes of Rome? Salamat po. We thank you for coming, Mr. Pato. And we are interested also in answering your question. I just have to be frank in answering your question because frankness is the proper way of telling the truth. There is no other way of learning the truth other than receiving frank answers without any reservation as to whether I will hurt your feeling or the feeling of other people. Sa tanong mo, is there another source of truth for the salvation of souls? The Bible is a book which came from God that is proven by scientific truth, spiritual, moral, historical. The Bible is undoubtedly a book which came from the Creator. There are things in the Bible written which cannot be written by man by his own understanding and knowledge. The wonder of the Bible is it's a book that can prove the authenticity of itself. The Bible may not speak audibly, but the pages of the Bible proves to us that the information in this book came from someone who knows what will happen in the future. And there is no human, I emphasize, there is no human which is able to tell what is going to happen in the future. And there is no other, or there are no other religious books that have prophecies as sharp, with surgical sharpness as the Bible has. Ganito yun, kapatid. Walang libro ng religiyon na nagsasabi kung ano ba mangyayari 2,000, 3,000 years after. Bakit? Walang may kapasidad na magsabi ng mangyayari sa futuro o sa future maliban yung nakakaalam ng katapusan. Basahin natin ang aklat ng Isaias 46:9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Walang gaya ko, sabi ng Diyos. There is none like me. There is none like me, sabi ng Diyos, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. It is a very challenging declaration of the Lord God of the Bible. He said, there is none like me. That is a guarantee, and that is also a challenge. There is none like me, declaring the end from the beginning. So it is only God who has that capacity to declare the end from the beginning. Meaning, He has the capacity to see what is going to happen in the future until the end. He knows the end. He knows what will happen in the end, and there is none like Him. It's such a guarantee, and it is also a challenge to those who will refute the authenticity of God's word in the Bible. He said, there is none like me that can declare the future or declare the end from the beginning. And there is no other book on earth that declares what is going to happen 1,000, 2,000, 3,000 years before it happened. Let me prove that. In the book of Daniel, chapter 12, verse 4, the Lord God of the Bible said, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book,
even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. You see, you cannot imagine what is the meaning of this verse just 200 years ago or 300 years ago. You cannot, in your mind, perceive what the verse means 300 years ago.